Hello! Kumusta kayo mga bata? Namiss niyo na ba mag-Sunday school? Today, magsa-Sunday school tayo. Yun nga lang, online, no? Kasama niyo ang mga magulang niyo dyan, no? Magsa-Sunday school tayo. Ngayon nga pala mga bata, ay kasama ko si Lian. At kami ay bumabati ng Happy Easter! Tama yun mga bata. Today is Easter. Sige, tatanungin ko kayo. Kapag ba Easter Sunday, ano yung ginagawa natin? Oh, sige, si Lian. Ano yung naaalala mong ginagawa natin kapag Easter Sunday? Gabi pa po Sunday ay Nagsisimba na tayo? Nagsisimba na tayo. Hanap po tayo eggs. Yun, thank you. So, naghahanap daw tayo ng eggs pagkatapos nating magsimba. At ang tawag sa simba natin ay Easter Sunrise Service. Okay. So, Sunday yon. Ano kayang ibig sabihin nun? At iyon ang aaralin natin. Ready na ba kayo? At dahil ready na kayo, samahan niyo ako sa pananalangin. Okay, kapag ako'y mananalangin, ready, go. Kapag ako'y mananalangin, kamay ko'y titiklop, ulo ko'y iyuyuko, mata ko'y ipipikit, at ang aking sasabihin, repeat after me ha, Panginoon, salamat po sa isang magandang araw na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po. Dahil ngayong araw na to, ay Easter. Sana po ay maunawaan namin kung ano ang ibig sabihin at ang kahalagahan nito sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para ma-explain ko sa inyo mga bata kung ano ang ibig sabihin talaga nung Easter, meron ako ditong ginawa. Tcharan! Ano kaya ito? Sana namukhaan nyo. So, ito ay tomb, no? Ito ay mukhang libingan. Di ba, libingan? O, may stone siyang nakakabit. Ayan, o, stones. Pumukha yung stone. Di ba natatandaan yung mga kids, nung si Jesus ay namatay at ipinako sa krus at namatay, siya ay inilibing. Inilibing siya dito sa loob ng tomb. So, Friday yon, tapos Saturday, at sa ikatlong araw, yung Sunday, sa tingin nyo, may laman pa ba tong tomb na to? Oh, hula! Tingnan natin kung tama ang hula nyo. Tingnan natin ha. Wala nang laman ang tomb. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, si Jesus ay hindi nananatili dito sa may tomb. Paglipas ng 3 araw na siya ay namatay at inilibing, siya ay nabuhay. At ang Easter Sunday yon, Easter Sunday, yun ay celebration natin dahil si Jesus ay nabuhay ulit sa mga patay. So hindi siya nanatili sa grave, hindi siya nanatili sa tomb, kundi siya ay nabuhay muli. At iyon ang sineselebrate natin tuwing Easter. Si Jesus ay pakita mo si Jesus, ay hindi nanatiling patay. Siya ay nabuhay. Okay? Jesus is alive. It's a happy day.
kids, dahil para mas mapalalim pa natin yung pagkaunawa natin sa kung ano yung Easter, please, mapakinggan nyo tong story at panoorin nyo. Siya, si Jesus. Ipinanganak siya 2,000 years ago sa Bethlehem. Lumaki siya sa Nazareth kasama ng kanyang ama at ina. Noong 30 years old na siya ay nagturo sa mga tao. Siya ang anak ng Diyos, kaya gumawa siya ng mga himala. Siya'y nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain ng libu-libong mga tao. Siya ay pagpatigil ng mga bagyo. At siya rin ay bumuhay sa mga patay. Love si Jesus ng mga tao. Kaya lang may mga taong galit sa kanya. Kaya siya ay hinuli at hinatulan ng kamatayan sa krus. Dinala nga ng mga sundalo si Jesus sa bundok ng mga bungo. Doon ay binigyan siya ng alak para maibsan sana ang kanyang sakit, ngunit tinanggihan nito ni Jesus. Pinako siya sa krus ng mga sundalo at pinagpustahan pa kung kanino mapupunta ang kanyang mga damit. Ikasyam ng umaga, tuluyang naipako ang hari ng mga Hudyo. May kasama ring naipakong kasama ni Jesus, ang mga kriminal sa kanyang kanan at kaliwa. Maraming tao ang nagdadaan at kung ano-ano ang sinasabi tungkol kay Jesus. Ikaw ang nagsasabi na sisirain mo yung temple, tas bubuhin mo sa loob ng 3 araw. Sige, bumaba ka yan sa krus at iligtas mo ang iyong sarili. May mga religious leaders din na nag-uusap-usap at ang sabi nila, kaya niyang iligtas ang iba, pero ang sarili niya, di niya kayang iligtas. Kung siya ang hari ng mga Hudyo, sige, bumaba siya dyan at doon pa lang kami maniniwala na siya ang tunay na hari. Pagsapit ng hapon, dumilim ang paligid. Mga bandang 3:00, sumigaw si Jesus. Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako hinabayaan? Ang ilan sa mga nakarinig ay nagwika ng, tinatawag niya ba si Elias? May isang tao rin doon nang tumakbo at kumuha ng espongha na isinawsaw niya sa alak at ibinigay niya kay Jesus. Hintayin natin si Elias, baka siya ay ililigtas. Pagkadakay sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Sa kabilang banda, napunit ang kurtina sa templo. May isang Romanong sundalo na nakasaksi ng lahat ang nagwika na ang taong ito'y totoong anak ng Diyos. Pagtapos ng Sabat, si Maria Magdalena, Salome at Maria na nanay ni Santiago ay nagkasundong pumunta sa libingan ni Jesus para buhusan siya ng pabango. Kaya linggo, madilim-dilim pa, sila'y pumunta na. Pagdakay, nakita nilang wala nang mabigat na batong takip sa libingan ni Jesus. Sila'y pumasok at nakita nila ang isang lalaking nakaputi. At ang sabi sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap niyo ba si Jesus na taga Nazareth? Wala na siya rito. Siya'y binuhay na ng Diyos. Tingnan niyo, at siya'y wala na. Kung gayon, humayo kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad, mauuna na siya sa Galilea at doon niyo siya makikita. Nag-enjoy kayo sa story? Sige, meron akong mga tanong na gusto ko yung sagutin ninyo, mga bata. Kung naintindihan din natin yung story na napanood ninyo. Okay, una, sino yung 3 babae na pumunta sa libingan ni Jesus? Sige nga. Parinig? Tama. Si Maria Magdalena, si Salome, si Maria na nanay ni Santiago.
Very good! Nakinig kayo. Pangalawa, o sige. Anong araw pumunta si Maria Magdalena, si Salome, at si Maria na nanay ni Santiago sa libingan? Sige nga. Tama ulit. Kagagaling. Linggo. Sila ay pumunta sa libingan ni Jesus ng linggo. O, ano yung nakita nila sa libingan? Sige nga. Oo, nakita nila doon sa may libingan na wala na yung takip na bato. At pagpasok nila doon ay may isang anghel. Ngunit wala na roon si Jesus. Bakit wala na daw doon si Jesus? Tama, dahil binuhay na siya ng Diyos. O ngayon, pwede ba akong magtanong ulit? Ang tanong ko, kung kayo kaya yung tatlong babae na papunta doon sa libingan ni Jesus, tapos makita nyo bukas na yung libingan niya, hindi nyo pa naman alam na buhay pa siya. Ano kaya yung mararamdaman nyo? Diba ganun din yung naramdaman ng mga tatlong babae? Nagulat sila. Tapos nagtaka, 'di ba? Tapos nung nakita nila yung anghel nga, sabi 'di ba ng anghel, huwag kayong matakot, 'di ba? Sabi nila, ang hinahanap niyo ba ay si Jesus na taga Nazaret, 'di ba? Sabi, siya ay wala na rito. Siya ay binuhay na muli ng Panginoon. Ngayon, pangalawang tanong, kung kayo yung isa sa mga tatlong Maria na yon, tapos sinabi ng anghel na buhay si Jesus, anong mararamdaman nyo? Si Lian, anong mararamdaman mo, Ate Lian? Buhay na. Oh, anong mararamdaman mo? Ikaw ay buhay na si Jesus. Si Jesus ay Hindi, kung buhay si Jesus na kanalaman mo, ano yung mararamdaman mo? Happy ka ba? Opo. Oh, syempre, happy. And that is why we are celebrating yung buhay ni Jesus. Kasi ang pangako ni Jesus, dahil sa Kanya, tayo ay may buhay din. No? Kaya nga, sabi ni Jesus, ang sino man daw na nananalig sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang pala kayang bumuhay ng mga patay ni Jesus, kaya din pala niyang mabuhay, di ba? Kaya binuhay din siya ng Diyos mula sa mga patay. Alam niyo ba mga bata na ang egg na ginagawa natin, itong egg na to, ay nagsisimbolo ng bagong buhay na natanggap natin mula kay Jesus. 'Di ba pagka napisa itong itlog na to, 'di ba? Merong sisiw na lalabas, magkakaroon ng bagong buhay. Ganon din mga bata, nung nabuksan din yung tomb ni Jesus, 'di ba? Wala na siya doon at siya ay buhay na. So ibig sabihin, tayo ay may bagong buhay na mula kay Jesus dahil sa kanyang kamatayan. At siya ay nabuhay na muli. Hindi lang siya nanatiling patay. Kung hindi, siya ay nabuhay na muli. Para kanino? Para sa ating lahat. At dahil doon, eto, mag-e-enjoy kayo dito mga bata. May gagawin tayo. Ang gagawin natin ay tan-ta-ta-tan-ta-tan! Tcharan! Ay! Oh, para hindi nyo ma-miss mga bata, today, maglalaro tayo ng Easter egg hunting! Okay, so si Mommy at si Daddy ay inas na Teacher Kat na magtago ng mga eggs para mag-enjoy naman kayo, no? Pero, wait! Bago yon, yung mga mahahanap nyong eggs, no, huwag nyong kakainin muna. Kasi, gagamitin natin siya sa creative arts. Okay? So, mga bata, mag-egg hunting na. Okay, pagbilang ko ng 3. Okay.
Hanapin nyo yung mga eggs, ha? Okay, pagsabi ko lang. Ready? 1, 2, 3, go! Nahanap nyo na ba yung mga eggs? Okay. Wag nyo munang kakainin. Ayan, si Lian may nakuhang isa. Okay, ngayon sa ating arts, mga bata, pwede tayong gumamit ng kahit na anong ang color. So, ngayon kukoloran natin siya. Pagagandahin natin tong egg na to. So, kung may mga kasama kayong mga bata, mas enjoy, 'di ba? Pero ito, so kung may mga crayons kayo diyan sa bahay, ayan, kulayan nyo ng iba't ibang kulay katulad ng mga eggs na nandoon sa may likuran ko. Ayan. Tapos pwede rin yung lagyan ng mga yung mga ganun-ganun, diamond, kung meron kayong mga sticker na nilalagay, pwede din. So, kaya, enjoy kayo mga bata sa inyong creative arts. Matthew 28, verse 6.
He is not here. Just as he said, he has risen. One more time. Matthew 28 verse 6. He is not here. Just as he said, he has risen. Okay, ulit-ulitin natin yung mga kids, ha? Ulitin nga natin nang wala ng kopya. One more time. Matthew 28 verse 6. He is not here. Just as he said, he has risen. Okay? Sige, tayong lahat ay manalangin. Okay. Ay manalangin. Panginoon, salamat po sa aming pag-aaral po ng iyong mga salita. Salamat din po, Panginoon, dahil sa inyong pagkabuhay na muli, Panginoon, ay meron kaming pag-asa at meron po kaming bagong buhay. Kaya po, Panginoon, ito po yung tunay na diwa, Panginoon, ng Easter, na meron po kaming buhay dahil sa inyong pagkabuhay na muli. Ito po, Panginoon, na aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga bata, paalam. See you next Sunday School Online.